guys! Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa finding the nth term or a sub n rule of a given sequence. Simulan na natin. Given ang sequence na 5, 8, 11, 14, 17, ang tawag sa 5, 8, 11, 14, 17 ay mga terms. At sila ay nire-represent ng a sub n or pwedeng small letter or big letter ang letter A. Kaya naman, kapag meron tayong first term, in symbol, ito ay a sub 1. Second term, in symbol, a sub 2. Third term, in symbol, a sub 3. Fourth term, in symbol, a sub 4. At fifth term, in symbol, a sub 5. At meron din tayong letter N na nagre-represent sa ating order or position ng mga terms. Kaya sa ating unang term, ang n ay 1. Sa ating ikalawang term, ang n ay 2. Sa ikatlong term, ang n ay 3. Sa ikaapat na term, ang n ay 4. At sa panglimang term, ang n ay 5. At ang mga terms nating ito ay sumusunod sa rule na a sub n is equal to 3n plus 2. At maaari na nating kunin ang iba pang terms gamit ang ating nth rule. Kaya naman, kapag hahanapin natin ang a sub 10, i-identify muna natin ang n. Dahil siya ay pang-10, ang n ay 10. At ang value ng n ay ipapalit natin sa ating mga n dito sa formula. So magiging siyang a sub 10 is equal to 3 times 10 plus 2. So 3 times 10 is equal to 30 plus 2. Ang sagot ay 32. So ibig sabihin, ang ating 10th term ay 32. Ang tanong, paano nga ba kinuha ang a sub n is equal to 3n plus 2 or ang ating nth term rule? Iyan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Unang halimbawa, given ang sequence na 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, and so on and so forth, ang pinapahanap sa atin ay ang a sub n or the nth term rule. Ang una nating gagawin ay i-identify natin ang mga terms. So, ang ating first term in symbol a sub 1 ay 1. Ang second term is equal to 1/2. Ang third term is equal to 1/3. Ang fourth term is equal to 1/4. At ang fifth term is equal to 1/5. I-identify din natin ang kanilang mga positions. So, ang position or order ay nire-represent ng letter N. So, ang ating first term, ang kanyang position ay 1. Ang second term, ang N niya ay 2. Third term, 3. Fourth term, 4. At fifth term ay 5. At isulat din natin ang ating mga terms into an equation form. So, alam natin ang ibig sabihin ng a sub 1 ay first term, and that is equal to 1. Kung mapapansin nyo, ang ating mga terms ay karamihan mga fractions. So, etong first term ay gagawin din natin siyang fractional form. So, magiging siyang first term or a sub 1 is equal to 1 over 1. Ang second term natin is equal to 1/2. Third term or a sub 3 is equal to 1/3. Fourth term is equal to 1/4. And the fifth term is equal to 1/5. Ngayon, tingnan natin kung yung nasaan ang kapareho ng ating mga n gamit ang inspection method. So kung mapapansin natin, sa ating a sub 2, 2 din ang denominator ng term natin. A sub 3, 3 din ang denominator ng ating term. Sa a sub 4, denominator natin ay 4 at sa ating fifth term, ang denominator natin ay 5. So, ibig sabihin, sa ating first term, dahil dalawa ang kanilang 1, ang denominator na 1, ang kahawig nitong n natin na 1. So, ngayon, pwede na natin sabihin kung ano ang kanilang nth rule na ginamit. So, ito ay
ang ating mga numerators ay pare-parehong 1. At ang mga denominators natin ay ang kanilang mga n. Diba? Pag sinabi nating second term, ang n niya ay 2 at nasa denominator ang 2. Ganon din sa third term, sa fourth term, sa fifth term, at kahit sa first term. So kapag generalize natin yon, ang nasa denominator nila ay mga n, ang kanilang respective n. So kapag ganyan na siya, maaari na nating kunin ang iba pang terms. So halimbawa, kung nais nating kunin ang pang 20th term or a sub 20, ang kanyang numerator ay 1 at ang denominator niya ay ang kanyang position. So ang 20th term ng sequence na ito ay 1 over 20. Ikalawang halimbawa, given ang 1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4, and so on and so forth, ang pinapahanap sa atin ay ang a sub n or the nth term rule. Katulad ng naunang halimbawa, i-identify natin ang ating mga terms. Ang first term natin or a sub 1 ay 1/4, second term ay 1/2, third term ay 3/4, fourth term ay 1, fifth term ay 5/4. I-identify din natin ang kanilang mga respective na n or position. So, ang position ng first term natin ay 1, ang position ng second term ay 2, ang position ng third term ay 3, position ng fourth term ay 4, at ang position ng fifth term ay 5. At ngayon naman, through inspection, mapapansin natin na ang tatlo sa mga terms ay 4 ang denominators. So, gawin din nating 4 ang denominator ng ating second term at ng ating fourth term. So, gawin nating 4. So, 4 divided by 2 is 2 times 1 is 2. So, yung 1/2 ay kapareho lamang ng 2 over 4. Ito ang 1/2 ay ang simplified form ng 2/4. Sunod, gawin din nating 4 ang denominator ng ating given na 1. So, i-rename natin si 1. Ano bang number ang kapag dinivide natin sa 4 ay magiging 1? So, iyon ay 4. Or, pwede nating sundan uli yung rule. 4 divided by 1 is 4 times 1 is 4. At alam natin na ang 4 divided by 4 is equal to 1. So, nirename lang natin si 1. Kung mapapansin nyo, lahat sila ngayon ay may denominator na 4 na. At kung hahanapin natin kung nasaan ang kanilang mga n, sa first term, a sub 1, ito ang 1. Sa second term, ito ang 2. Sa third term, ito ang 3. Sa fourth term, ito ang 4. At sa fifth term, ito ang 5. Ibig sabihin, ang numerators ng ating mga terms ay n. So, n divided by at pare-parehong 4 ang kanilang denominators. So, yan ang ating nth term rule. Kung susubukan natin palitan yung n ng 3, magiging siyang a sub 3 is equal to, ang n natin ay magiging 3 over 4. So, nakuha natin ang ating third term. So, ibig sabihin, tama ang ating nth term rule. Ikatlong halimbawa, given ang sequence na 5, 8, 11, 14, 17, and so on and so forth, pinapahanap uli sa atin ang nth term rule. Ganun pa rin ang ating gagawin. I-identify natin ang mga terms. So, hanggang fifth term ang ating given. At identify din natin ang mga n nila. Katulad kanina, ganun pa rin ang ating mga n. At sunod, kung mapapansin natin, yung a sub 1 natin na 5, hindi na natin nakikita yung 1. Sa a sub 2 or second term natin, ang sagot ay 8, hindi na rin natin nakikita si 2. So kapag ganun, obserbahan na lang uli natin ang mga numbers. Ang 5 ay naging 8, ang 8 ay naging 11, ang 11 ay naging 14, ang 14 ay naging 17. Ibig sabihin, nagdadagdag tayo ng 3 sa bawat term upang makuha ang susunod na term. Kapag ganun ang ating ginawa, makukuha natin ang nth term rule sa pamamagitan ng pagsusulat
ng number na pare-pareho nating inad sa bawat term at iminumultiply natin siya sa n. At ang susunod na step ay ganito. Alam natin ang first term ay 5. At sabi dun sa ating rule kanina, yung number na inad natin sa bawat term ay minumultiply sa n. So, ang n ng first term ay 1. So, 3 times 1 is 3. Ang ating sagot dapat ay 5. So, magdadagdag tayo ng 2 para ito ay maging 5. So, 3 times 1 plus 2, ang sagot ay 5. Subukan natin kung tama ang rule na ito para sa ating second term. So, ulitin natin. 3 times n. Ang n niya ay 2 dahil siya ay second term. So, 3 times 2 is 6 plus 2. Ang sagot ay 8. Sunod, subukan natin sa third term. Kopyahin ulit natin yung 3 at yung n natin dahil third term na tayo is 3. So, 3 times 3 is 9. Para maging 11, dagdagan natin ng 2. Ganun din sa fourth term. Ang fourth term natin ay 14. So, kopyahin natin yung 3 times ng n which is 4. 12 plus 2. So, ang sagot ay 14. Sunod, para sa fifth term, ang sagot ay 17. So, try natin kung makukuha pa rin natin yung sagot. 3 times panglimang term. So, ang n niya ay 5. So, 3 times 5 is 15. Dadagdagan din natin ng 2 para makuha yung 17. So, kung mapapansin natin, ang ating mga ginawa ay yung 3 minultiply natin sa n, yung kanilang mga position, yun yung 1, 2, 3, 4, 5, at dinagdagan natin sila lahat ng pare-parehong 2. So, yun ang ating tinatawag na nth rule or general rule ng bawat term. Okay, ito ang ating nth term rule. So, ibig sabihin, kapag nagdadagdag lang tayo ng pare-parehong number sa bawat term, kinokopya natin yung number na ina-add natin, minumultiply natin sa n, at sinusubukan natin kung ano yung dapat na idagdag or ibawas upang makuha natin yung bawat terms. Ika-4 na halimbawa, given ang sequence na 0, 3, 8, 15, 24, and so on and so forth, at pinapahanap uli sa atin ang nth term rule, pareho pa rin ang ating gagawin. I-identify natin ang mga a sub n or ang mga terms at ang kanilang respective n or position. At pagkatapos, kunin natin ang difference nung bawat terms. So, 3 minus 0, ang difference nila ay 3. 8 minus 3, ang difference ay 5. 15 minus 8, ang difference ay 7. 24 minus 15, ang difference nila ay 9. Kung mapapansin nyo, hindi pa rin pare-pareho ang kanilang difference. Kunin natin ang difference uli ng 5 at saka 3. Ang sagot ay 2. 7 minus 5, ang difference ay 2. 9 minus 7, ang difference ay 2. So, titigil lamang tayo kapag pare-pareho na ang kanilang difference. Pagkatapos, ang kanilang pare-parehong difference na 2 ay i-divide natin sa 2. Dahil sa pangalawang beses natin nakuha ang pare-parehong difference. Kaya naman, 2 divided by 2, ang sagot ay 1. Pagkatapos, ang 1 ay i-multiply natin sa n squared. Dahil nakuha natin yung kanilang common difference or pare-parehong difference sa pangalawang pagkakataon. Kaya siya naging n squared. Or, pwede natin itong isulat in simplified form, which is n squared. Kasi ang 1, n squared ay pareho lang ng n squared. Susunod, gagawin nating equation form ang mga terms. So, first term or a sub 1 is equal to 0 at gagamitin natin ang n squared. So, ang n niya ay 1, then copy squared, then 1 squared means 1 times 1. So, that is equal to 1. At alam natin na ang dapat ang maging sagot ay 0. So, babawasan natin ito ng 1 para maging 0. So, tingnan natin kung pareho lang ba ang gagawin natin sa mga susunod na terms.
Para makuha natin ang second term na 3, ang ating n ay 2. So, n is 2. So, 2 squared, which means 2 times 2 is equal to 4. Babawasan natin ng 1 para makuha natin si 3. Kung mapapansin nyo, parehong minus 1 ang ating first term tsaka second term. Tingnan natin kung pareho lang din ang gagawin natin sa third term. Sundan natin yung n squared. So, ang n natin ay 3. So, 3 squared. 3 squared means 3 times 3. So, that is 9. Minus 1. Ang sagot ay 8. Tingnan natin sa fourth term. So, ang fourth term natin ay 4. Ang n. Then, squared it. 4 times 4 is 16. Minus 1. Ang sagot ay 15. At para sa fifth term, 5 ang ating n. So, squared it, which means 5 times 5, 25, minus 1, ang sagot din ay 24. Pagka ganun, pwede na nating isulat ang ating nth term rule. So, dahil n squared, ito yung mga n na ating in-squared kanina, at ang ginawa natin sa kanilang lahat ay minus 1. So, n squared minus 1. Ito ang ating nth term rule.